Matapos ang paunang paglilibot sa loob ng Cape Mayador Lighthouse, isinagawa naman ni Sonny de la Cruz ang pagtatawas upang ipakita ang mga umano'y nagbabantay sa lugar. Dito sa unang papel, yung mag-ina sa pare, yung magkasama rito. Pagkatapos si Sonny, sunod naman na nagtawa si Alex. Right side ng arc ng door, dun sa tore. Tingin ko ito yung ang interpretation ng mukha ng pare dun sa tore. Yung bibig. Yung ilong niya, medyo matangos ng konti. Kung pagmamasdan, halos magkamukha ang mga lumabas na imahe sa pagtatawas na isinagawa ni Sonny at ni Alex. Sa isinagawang pagsisiyasat ng mga psychic at base na rin sa lumabas na tawas, hindi raw masamang pangitain ang mga gumagala sa lighthouse. The very important of a lighthouse is to save hundreds of lives and thousands of properties at sea. Nang ipasuri namin ang istruktura ng lugar kay Engineer Wilmer Garalde ng Burgos Municipal Government, maaaring ang katandaan at kalumaan ng lighthouse daw ang mga dahilan kung bakit may mga kakaibang naririnig sa loob ng lighthouse. Yung isa structural niya, kakaiba. Kasi sa pag-ano ko, walang steel ata to eh. Walang bakal. Yung mga bakal lang yung nasa labas lang, yung mga fencing lang. Yung mga materials galing sa ano to, yung mga bricks galing sa Espanya pa. May mga logo pa ng company na gumawa. Siyempre malakas ang hangin dito. Siyempre sa kalumaan may mga butas-butas yan, yung mga sa dingding niya. Tapos doon pumapasok yung malakas na hangin, ano yun, may sounds talaga yun. Likas na kaakit-akit ang Cape Mayador at ang parola nito. At wala raw dapat ikatakot ang sino magpapasyon rito. Tanging mababait na espiritu ang nananatili rito at ang babantay, kung kaya't kahit taon na ang lumipas, ay buong-buo pa rin ang isa sa pinakamataas na gabay sa karagatan. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Dito na sila namatay. Dito na din sila magmumulto. Basta mga mata. Talas ng pandinig. Anong ginagalaw nyo dyan? Ay, kinikilabutan talaga. Ayoko dito. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.